muna nating ipaabot yung pakikisimpatya, condolences dun sa pamilya at syempre sa buong komunidad dito sa trahedya na nangyari sa Ateneo de Zamboanga University. Yung nagpapatuloy na violence, yung mga insidenteng ito ay talagang nakakabigla at sa bahagi namin ay nakakaalarma rin. Lalo pa, yung mga eskwela sana natin ang pinaka-safe, pinakaligtas talaga na lugar para dun sa ating mga estudyante. Pero naririto po ngayon yung ganyang klase ng karahasan na ginagawa pa ng ating mga estudyante. Tinitingnan kasi natin itong mga sunod-sunod na pangyayari na ito, no? Kasi hindi lang yung insidente ng pagbabaril o barilan, kundi meron din talagang mga sunod-sunod na insidente ng mga iba pang mga bayolenteng pamamaraan na nangyari sa loob ng eskwela. So tinitignan natin ito bilang systemic issue no sa loob ng at labas ng ating paaralan. Sabi nga natin manifestation ito ng culture of violence na tumatagos doon sa maiging mag-reflect yung gobyerno ano ba ang kailangan ng mga eskwela natin para matugunan yung ganitong kalalang issue natin sa loob ng eskwela no. Hindi lang ito issue ng bullying, hindi lang ito issue ng violence kundi tingin natin ano ito nagpatong-patong na problema natin, nadulot na rin ng krisis na kinakaharap natin sa edukasyon. Sabi natin, sa ngayon, nakita natin private school na yan, no? Paano pa doon sa ating mga public schools na wala ngang sapat na suporta doon sa security personnel, doon sa mga psychosocial supports, at yung basic needs. Kasi sinasabi nga nung EDCOM 2, ang problema natin ay yung overcrowding na nagkikreate ng maraming series of bullying and violence. Kaya importante rin tignan yan. Ngayon, ang ipapatayong classroom lang sa 2027 ay 700. Kaya tignan natin yung ganong balansihan ngayon sa paglalaan ng budget ng gobyerno kung ano ba yung kanyang priority. Nga, mga kabomboy, naging bahagi nga sa panayam natin kay Ma'am Ruby Bernardo, ang siya pong National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers Philippines. Sabi nga niya, di ba, parang systemic violence yung nangyayari dito, di ba? At as in talaga, no, kalintulad niya yung nangyari po sa may mga kabombo sa Tacloban. Kasi 'di ba, yung incidenting 'yon, mga kabombo yung namaril po no na estudyante, same din, minor, tinuturing din na child in conflict with the law. Yung mga namaril doon, ang pinagkaiba, dalawa sila pero parehas din naman na minors, 14 and 15 years old. At kaparehas din na baril din yung ginamit sa nasabi pong shooting or karahasan sa loob po ng paaralan. So isa sa binanggit nga ni Ma'am Ruby na kaya siya alarming lalo dahil eto private school na ito mga kabombo at aminado naman si Ma'am Ruby, di ba, na when it comes to halimbawa dun sa pagkakaroon ng mga security guards, mas may kakayahan kadalasan, di ba, yung mga private schools kumpara mo sa mga public schools. Kasi sa mga public schools natin, lalo sa mga barangay, di ba, or sa mga probinsya, ang tumatayo nga na nagbabantay sa mga gate, di ba, yung mga nagvo-volunteer po ng mga barangay tanod sa mga barangay na nakakasakop dun sa eskwelahan. So, hindi talaga security guard kasi una sa lahat, hindi po kasali sa budget ng DepEd mga kabombo, di ba, yung pagbabudget ng ipapasahod po sa mga kukuning security guard. Kaya hindi lahat ng mga paaralan sa ating bansa ay may security guard. At naungkat na yung concern na yon, di ba, nung nangyari yung shooting incident sa Tacloban. So, natanong natin si Ma'am Ruby, prior nitong insidente na naman doon po sa Zamboanga, na kung saan sangkot na naman ay estudyante. Nakakita na ba sila naman parang changes or somehow pagbabago po, improvement, simula po nung mangyari po yung shooting incident, mga kabombo doon po sa Tacloban, and ngayon, dyan naman po sa Zamboanga. Ayon naman kay Ma'am Ruby, may kahit papano, nakita naman sila na ginawang aksyon. Isa dyan, yung pagpo-provide po ng 10,000 or 10,000 po ng mga guidance counselors or mga plantilla ng mga guidance counselors sa kada paaralan. Pero syempre, not enough yun, di ba? Or hindi yun sapat. Isa pa, yung nagkaroon nga rin ng efforts yung mga LGUs, mga kabombo, na mag-provide ng libreng mga metal detectors. Ayun, kaya naman pala, no? Kung tutuusin na makapag-provide po ng mga libreng kagamitan para po makatulong, di ba, sa pagpigil ng karahasan. At yun, mga kabombo, yung ilan sa mga obserbasyon nila, pero hindi enough or kulang pa rin. Katulad na lamang, isang halimbawa na naman sa ngayon, yung nangyari dyan po sa Zamboanga. Narito pa, dakuha natin yung dagdag pa na pahayag po sa panayam natin kay Ma'am Ruby Bernardo.
no? Kaya mas nakakabahala lalo na dun sa mga eskwelahan natin na walang mga suporta, no? Yung sinasabi ko nga dito nga sa ating mga public school, kahit yung mismong gate nga lang, no, ay hindi yan makumpleto, yung mga personal pa, etc., no? Pero kung gusto ko ring mag-react dun sa sinabi ni ah, presidential spokesperson Claire Castro kanina sa kanyang interview, ang sinasabi niya, parang sinisisi rin yung mga teachers na hindi rin daw tinuturuan yung ating mga estudyante, no, ng maayos na asal. Gusto rin nating sabihin kay Secretary Claire at sa Malacanang na kung gusto talaga nila na yung ating mga teachers ay ma-fulfill, no, yung pangangailangan para dito sa pag-address, no, dito sa sinasabi nating mga insidenteng ito, suportahan yung ating mga eskwelahan. Hindi yan kasalanan ng guro, kasalanan nating lahat yan, no, dahil doon sa matagal ng underfunding doon sa mga pangangailangan natin, even yung ating mga basic needs sa loob ng eskwela. Reach out na po tayo sa Ateneo de Zamboanga University at syempre doon sa mga teachers din involved kasi baka kailangan din nila ng suporta. Pero tayo, ang isa doon sa mga gagawin natin, budget hearing ngayon sa loob ng Kongreso, maiging maitambol yung mga kailangan, no, natin na tugunan sa usapin ng budget. Tututukan natin yung proposal ngayon ng Department of Education at even yung ating Commission on Higher Education para doon sa sektor ng edukasyon. Lalo pa kasi ngayon, initially nakita natin talagang marami yung mga budget cuts, pero naroroon yung bulk ng pondo natin sa pagbabayad pa rin ng utang panlabas. Bumalik ang pondo para sa flood control project, doon sa mga infrastructure na alam nating malaki ang maibubulsan na naman ng mga politiko dyan, at syempre yung military, no, na kita-kita kung anong prioridad ng administrasyon na ito. Siguro ma'am, dun sa mga nangyari before, na mga karahasan sa mga paaralan, prior po nitong insidente po sa Zamboanga, somehow ma'am, nakakita naman na ba kayo ng parang improvement dun sa naging response ng Department of Education regarding po dun sa mga prior po na violence sa mga paaralan? Well, ang isa siguro, in all fairness, yung paglalaan ng 10,000 na mga guidance counselors natin kasi kailangan natin yon. Pero kulang pa rin, no? Kapos pa rin yon kasi parang ang lumalabas, isa lang yan per SDO, baka hindi pa nga mapunan kasi 1:14,300 yung ratio natin ngayon for guidance counselor at students. So hindi po talaga sasapat, no, yung 10,000. Gusto pa natin ng mas marami pang items for that. At syempre yung suporta rin sa mga teachers natin. Sinasabi rin natin na now is the time para talaga yung ating Teachers Protection Act ay maisabatas. Bawasan natin yung overcrowding ng classroom at yung iba pang mga pangangailangan. Kasi halimbawa, sinasabi po ng ating mga teachers on the grounds, kahit yung counseling area sa ating mga eskwela ay wala, no? Papaano pa yung mga iba pang mga kailangan?